2 taon na nakalipas mula ng malawakang oil spill na nakaperwisyo sa Pola Oriental, Mindoro. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin daw nababayaran ng danyos ang libo-libong apektadong residente. Nasa frontline ng balitang yan, si Mon Gualvez. Bit-bit ng mga papeles at dokumento, tila nagsumbong sa media ang grupo ng mga fish vendor na ito mula Pola Oriental, Mindoro. Hanggang ngayon daw kasi, wala pa silang natatanggap na claim o danyos perwisyo mula nang mapinsala ng oil spill ang kanilang lugar, eksaktong 2 taon na nakalipas. Ang laki ng nalugi po sa amin dati noon. Dahil nung nagtitinda po kami, biglang pinahinto po kami. Dahil yung mga isda na tinitinda po namin, hindi na namin nabenta, tinapon na lang po namin yun. Ang dami po noon. May nakatanggap naman doon ng pera pero sinauli na lang. Imbis na 100,000 kasi ang inaasang makukuha matapos ang 4 na buwang pagkakatenga sa pagtitinda, 6,000 piso lamang ang ibinigay. Hindi naman po sapat dun sa aking tinigil na paghanap buhay. Araw-araw ho kami babayad ng ticket sa palengke. May monthly ticket din ho kami. Bao kumpleto po kami sa lisensya. Sa ngayon, aabot na sa 32,000 mangingisdang na una nang nabigyan ng claims mula sa International Oil Pollution Compensation o IOPC funds. Sa tala ng Oriental Mindoro Provincial Government, posibleng umabot ng 40,000 ang kabuuang bilang ng mga naapektuhan ng malawakang oil spill. Pero maaari pa raw madagdagan ng bilang na yan, lalo't pwede pa rin mag-apply ng claims hanggang Marso ng susunod na taon. Reklamo ng lokal na pamahalaan ng Pola na babagalan sila sa proseso. Hindi naman pwede na nakakuha na yung iba. Pare-parehas naman silang naghirap, pare-parehas na nawalan ng trabaho, pare-parehas na walan ng hanap buhay. So kailangan, dapat sabay-sabay din halos itong mga kakuha. Bukod sa mga mangingisda at vendor, nakatakda rin kumuha ng claim ang mga naapektuhan sa tourism industry, maging ang pamahalaan. Sabi ng IOPC, mabusisi at nakadepende lang daw sa mga isinumiting requirements ang kanilang assessment. Paniniguro rin ng Department of Justice, tututukan nila pagbibigay ng kompensasyon. Meron ng ongoing claims tayo sa kanila at hindi naman sila tumatalikod sa obligasyon nila. At kung mangyari man yon, ang gobyerno na ang magiging kalaban ng IOPC kung hindi sila magbabayad. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.